value ng isang Kagura. And now, with that Hayabusa as well, lamang naman siya sa Fanny also, pero again, ilalaban nila dito yung bilis ng ikot. Bibilis nga bang ikot para sa EP Bren? Or bibilis nga bang serye? Going on to their second game win na nga ba ang TNC Pro Team or mapipigilan at ma-extend ang serye ito? Pasok muna tayo sa Ginsu Land of Dawn. It's TNC Pro Team, 1-0 na po ang current score laban sa AP Bren. Very interesting na liko, no, yung ginawa dito ng AP Bren na masasabi natin na okay naman, pero kasi may ginagawang pang-counter yung mga Fanny dyan eh. Pagbabanggain siya ng isang back siya, kinakabit yung cable kasi pag nabangga mo yun, hindi mo rin maaawat yung cable eh. Yep. Diba, yun yung isa sa mga immunity na hindi nakasulat sa paper para dito sa isang Fanny na Tama. inaabuso ng mga Fanny users. Ano eh, kumbaga, hindi naman siya super hidden, pero you will learn it by using the hero itself. Yun yung importansya din na na-acknowledge natin yung mga ganong klaseng combos or uses ng cable for a Fanny. But looking closer naman dito sa ating Smart Emblem build, Josh, is there someone that we need to highlight? Nakita natin yung sa Arlot ni Trimar, naka-custom tank. Instead of a custom fighter, ginawa niya, dinagdagan niya yung kanyang defense o kanyang attributes when it comes to defense dahil alam niya na hindi niya kaya yung lapu-lapu come level 4. So yun yung naging compensation for TNC. Pero right now, alam din nila na kailangan nilang banatan yung lapu-lapu as early as now para wala siyang value when it comes to the turtle. And we do like na nakikita natin yung objective system para sa TNC Pro Team. Now for EP Bren naman, Pinipris, we've discussed that conditions. Pero ngayon, tututok tayo sa mid lane. May aamba, may gulong. Si X-Nova ay sumama na rin. Pero dun sa may bandang ibaba, ayaw paglaruin. Ayaw paglaruin. Itong si Lord JM, pa-level 4 na itong si Dreamar. Pero may miss out ata siyang range Meron. minion dito. Meron, nakita Okay, natin. na-miss out. Yung isa, yung maliit. Yung isa. Okay, very nice tactic here for TNC Pro Team na kung saan, syempre para makalamang ka sa early, try to deny, limit yung pwede ma-form up dito, especially on the next spin na importante lalo may first turtle na tayo. Kailangan pumusisyon ng maaga dito ng AP Bren sana with that lapu-lapu, but because of them delaying the level 4 para dito kay Lord JM, napakagandang instance for TNC. Kaso nga lang, Okay, nagamit yung Bravest Fighter. Alam nila na walang ulti si Lord JM, wala ring flicker. So, pwede nilang samantalin itong pagkakataon na ito, ha? Yep, and ngayon, para sa EP Bren, medyo shaky man ang kanilang naging intel. Might as well, kailangan nilang bitawan muna to. Hindi worth the risk muna kung sakali mapuruan sila. Wala pa namang first blood for 2 minutes into the game. Oo, malayo rin kasi si James Pang. So, lumiko na rin ang mga miyembro dito ng EP Bren. At hindi Ibra ko, uwi! Pero ito yung final siya, Zaida na patakasin. At dito na rin si Zaida para kunin ng first blood. At ang natuguan dito, walang iba kundi si Lord JM. napakaganda ng ikot na yun from Zaida. Alam din nila na hindi pa nakakauwi yung lapu-lapu doon sa bush. That final slash, the initiation. Pero ngayon, yung side ng AP Bren naman ang hahabol, pero hindi tumama yung mga skills. Ang hirap no, wala rin kasi pangkatch eh. Pero ito si Zaida, wait lang. Wala, alam niya na walang huhuli sa kanya. Fed and Ursa, iniipit si Shizu, nile-left right-an. Ganun din naman yung ginagawa dito ni Benny Cutie. At makakatakas muna pa ng panandalian itong si Shizu. And I do feel like for AB Bren, na-disrupt na yung whole rotation nila, Josh Gex eh. With that Lapu being delayed so much, is para bang na-eliminate agad yung gusto sana nilang condition to win this game. Dapat ang magiging plano doon ay kung nag-level 4 ng maaga itong si Lord JM, sasakto agad napapasok sila at po-position doon sa turtle dahil kaya namang hawakan ng Hayabusa yon against that Fanny. And also, may ultimate yung Haya. Kung pumasok man yung Fanny, they can turn for a hero. Kaso nga lang, dahil doon sa nangyari na yon, lahat ng plano ay magbabago ngayon for AP Bren. They instead are going for trades na hindi pa nila makuha dahil din sa vision na binibigay ni Chakno. Hindi kasi sapat na plano lang eh. Kailangan may action. At ngayon yung action na hindi pumapabor sa AP Bren. Knowing that they have no way to totally stop again yung Fanny, by the way. Nako. Ang pinakaasahan mo dito is the Lackluster na somehow slow na meron, ng back siya, pero may nag-aabang na pangani, bandang taas tayo tututok. Ako si Zaida ha. By the way, available na rin yung kanyang Heptasis. So talagang mararamdaman na lahat ng mga pagsugod na manggagaling dito sa jungle na ito. 15 seconds para sa ikalawang pagong ng laban. At maganda na rin actually yung nagiging pwesto dito ng X-Nova. Nung game na, nung unang third kasi hindi sila nakauna. No? Itong pangalawa, gusto niyang unahan at hawakan na kagad yung pagong sa poder nila. Ito yung sinasabi natin kanina na sanang nagawa ng first turtle. Here comes that vision. Alam nila na si Chakno pa lang yun nandun. Okay, lahat ng sana nila ngayon
ay gagawa na nila ng galaw. At yung galaw naman actually dito na X-Nova ay maganda. Problema lang talaga nila nung una, as mentioned, hindi ready si Lord JM. With this freedom and intel na wala pa namang nangunguna din sa Turtle, for AP Bren, mas makakapag-set up sila ng play na pwedeng pumabor sa kanila. Chakno as well, holding on to the second Turtle. Nag-aabang lang dito sila Zaida, cabling in, papasok na. Ayun na, babagay na ata dito ng X-Nova pero hindi aabutan si Dreamer na lang ang napagamit. Sinigamit din ni Nancy, ito yung final slash. May si Chomskirt ay tumakas. Zaida! Pero si Zaida, nakuha yung bagong, mamamaalat din si Chomskirt. Ang ganda ng event, Lord JM, boy pa rin flicker na gamit niya. Kailangan na kumatras dito pero ilalapag ni Benny Cutie kanyang Zaman Force. Kailangan tumakas si Lord JM pero makakalpas siya with a sliver of HP. Tumama rin yung Spear of Destruction. Sasama nga ba dito si Shizu? Hindi na lang. Kasi ang goal lamang niya ay bawasan ni Dottore. Kaya lang dito na si Zaida. Mag-1v1 sila dito. Kakayanin niya pa. Nandiyo si Bata. Kaya lang si X-Nova to direction na rin. Buti na lamang ay hindi umabot doon yung mga gulong na meron siya or yung Shield Unity at ligtas pa rin ang magkabilang players na napag-usapan natin. Turtle for a turret. Pero para sa TNC, parang mas lumamang pa sila sa pagkakataon na yon. Lalo na nakakuha din si Benny Cutie ng third up top. So, for TNC, alam kasi nila na manggagaling din doon sa isang pwesto pero better na strike. Tunaw ka agad si James Punks pero doon yung combo mula kay Chomskirt. Mabuti na lang nandun at katulong yung Torre doon sa gitna ng makitil ang buhay dito ni Trimar. But again, going back to sa sinasabi natin kanina, ang ganda sana nung idea ng AP Bren na maging reactive at that moment at hintayin na pumasok sila Zaida and the rest of TNC. Ang kaso nga lang, alam na kung saan sila manggagaling. Alam lahat ni Chakno na may 3 tao na mag-aabang doon sa LMB para pumasok once pumasok sila. And they became ready, they became prepared doon sa naging laban. And even Zaida with that masterful drive-by retry, kable, 2 retry, tapos makakuha pa ng kill. Parang sobrang ideal nun for a funny. Kumbaga, ginagamit na lang or ginagawa kung ano yung pinakakailangan. No overstaying, no overextension here para sa TNC Pro Team. Even Chakno, as you've mentioned, more information yung binifeed niya for the rest of the gang. And for AP Bren, they're going in blind. They have this idea, they have this rotation. Kaso nga lang, when you're too easily predicted, talagang hindi papabor sa'yo yung mga tsansa na makakahuli na dapat kayo. No, pagkatapos ng Heptasis ngayon ay nakasi Halberg na itong si Zaida. So, mahihirapan si X-Nova at si Lord JM na makipagkulitan dito sa Fanny na ito. Talaga nakapaghandaan TNC pero ready na rin sila sa ikatlong pagong. Nakapwesto na actually 4 na miyembro ng TNC. Okay, pwede umutog. 3 mark ka lang, mababurst. Muli mo nakakanya, nagamit yung heavy spin at naibig si Nova. X-Nova! Ngayon naman rin nagsata Ay, ni hinabol. Chomskirt. Habol ni Zaida. Ngayon, Shadow King rin nagamit na solo niya. Mamamaalam si Zaida dito. Benny? Airboy pa rin si Lord JM pero not for long kasi si Benny Cutie nakakuha ng 2. Habang sa may bandang ibaba naman, trabaho at diretso lamang ito si Shizu dahil nga hindi tumama yung kanyang Spear of Destruction. Kung sino yung nagamit nila, papunta ata sila sa baba. Okay, 2-4-1 ang naging palitan. 3 mark, pwede bigyan dito Shizu. Ay, kuno po kasakit. Oh, Ay, wait what? lang yung final slash na iwasan with a flicker. Lancy? Pero andito na Chase. ang Phoenix Army. Yung ibon na Stun. lumilipad. Bang. Inabutan siya, pwede na siya tumama. And Lancy with a kill. Grabe yung dedication ng TNC just to get those multiple kills laban sa AP Bren. Alam din kasi nila na gano'n na yung gagawin ng AP Bren eh. Na kapag hindi na sila makapalag doon sa objective, meron gagawin si Shizu para makakuha ng space, makakuha ng Torre. Ang kaso nga lang, with the kits na meron sila, kaya nilang habulin ng mabilis, kaya i-burst down ni Lancy nang hindi siya madedelikado sa isang Moscow. Right now for this Lord, lamang ang TNC. Wala yung isa pero may SOD naman na pwedeng asahan from Shizu. At mukhang ito ay plano ng i-rush ng TNC kung sakali man. Di bibitawan nila 3 mark Jack no kanilang posisyon. Very strong intel here na hindi basta-basta Reverse. nakakalapit. Mababurst pa si X-Nova. Napakaganda na naging call nila. 4v5 kagad na magiging laban. Actually, 3v5. Kasi wala pa rin naman dito si Shizu. Atras muna. Iba-iba Itong, na. si James Punks. Pero nandun yung inyang overturn. Trimar nakaiwas. iniwasan din. Yung Wow. Landshaker. Pasok na naman si Trimar at inabutan na under the base. Pero makakatakas din lamang siya doon. Habang si Zaida ay papasok na. Landshaker na iwasan din. At nag-aahabol ang AB Bren. Parang wala silang tinatamaan dito. Ha? Ang daming nangyayari. Pero bandang uli yung Lord ay nakatayo pa rin naman. What a great pull of move para dito kay Trimar. Alam mo sa TNC dahil naka-assassin sila, yun naman yung pinaka-ideal na gawin. Hawakan ng onti yung Lord pag may nagpakita, turn. And fortunately for them, meron silang damage output para mag-burst down ng isang backsha. And yun yung nilalamang ng TNC. They can still repeat to what they did. Napulit-ulit lang ganun. Final slash won't connect para kay Trimar. Pero alam nilang may threat dahil mabilis na naman ang cooldown ng final slash eh. You're right. And ngayon para sa TNC Pro Team, ang bilis din kasi ng rinse and repeat nila. Meanwhile for AP Bren, para bang by the book, Moscow, pag hindi ka busy sa team fight,
split push ka muna. And it's too easily predictable and readable kung ikaw ang TNC Pro Team. Certain conditions ay pwede nating iset kung sakali for a comeback for AP Bren. At sino nga ba yung mga kailangan nilang hulihin dito, Josh? Kailangan nila mag-initiate. Yun yung strength ng lineup nila. Yung gugulong si X-Nova, dudunggol, tapos sa talon din itong si Lord JM. Kaso nga lang, nagiging reactive sila. Sila pa yung naghihintay na gumalaw yung TNC. Well, in fact, TNC pa nga yung mas may reactive lineup kasi nakakay sila Diba? Hindi ito yung tulad ng ibang roamers na papasok ka para with an intent na mangipit. Papasok, pahayaan mo silang pumasok with the intent na mambugaw o sakali mangipit ng pumasok sa kalaban. And for AP Bren, they have to be aggressive. May damage naman na so far. Ito si Chomskirt and even Shizu. Hindi nila, pwede nilang laruin yung macro game with that Moskov. Ang kaso nga lang dahil prepared yung TNC, ganito yung nangyayari. Dalawa lang sila, Oh my gosh, mamamaalam ka agad dito si Shopskirt. Hindi man lang nagamit. Yung inyong overturn pero may nangyayari din. Hinabol si Zaida. Ngayon sa may batang ibaba, may nagaganap din. Mabuhay si Zaida dito. Kay may pader. Abot na ba? Nandun yung back shield dito. Pero Grabe! ni Trimar! Yung pagkakataon na makahabol sana si X-Nova. Andito yung final slash. May mga recalls na. Ito na ang classic Trimar. Lancy! Recall party. Ladies and gentlemen, papasok na rin si Lancy ngayon. Ipit! Apat ng miyembro kagad ng TNC ang pumunta doon sa itaas. At pwede na nilang simulan ang Lord. Huwag ang susi namin! Kasi sabi nga ni Wolf, si Zaida ang key to victory para dito sa TNC Pro Team. And with the Master Key still in the game, nakalamang ng gusto ang TNC Pro Team, eliminating members that try to chase them down. So almost 6k gold lead, may Lord pang kasama. All in all, dominating na naman yung laban dito ng TNC. Napakalaking bagay na sobrang preparado ng TNC sa mangyayari. Alam nila yung Moskov gameplay. Yung tatlong miyembro ng TNC nandun sa baba kanina. Hindi natin nakita yung pagkakamatay ni Shizu doon, pero committed yung ultimate ng Akai and even ni Lancy. They got the Moskov, so wala na agad yung problema. Now for the Lord, alam din ni Zaida na walang hold sa kanya dahil isang baksa yan at isang lapu-lapu. Kung hindi tatama yung landshaker mula doon sa lapu-lapu, wala nang stun. Kung hindi makakadunggol, wala nang stun. So, ang naging target niya would be Chomskirt, the very best target at that moment kasi wala nang burst down sa Farsa kapag nagkaroon na ng objective. And you're right, acknowledging na merong pwedeng humabol pero hindi kayang patayin si Zaida. We've seen that on to game number 1 na kung saan in those very tight situations and scenarios, kaya niya pa rin tumakas. Lalakad, cable, out agad. For AP Bren, too much is at stake for the resources kapag in-all-in nila kay Zaida. Kaso they needed reaction at yung reaction ngayon is too risky dahil nandito kakatok na sa base nila ang TNC Pro Team. Ayan, sakit ng head and airstrike ha. Alam nila na walang final slash. Feeling ko binibait lang ni Trimar para gumaw dito ang Basag lang. AP Bren. Basag ng Torres sa may bandang itaas. Ngayon, buhay pa rin naman yung Torres sa may bottom. And hindi na muna ipo-force dito ng TNC. Pero tama ba yung nakita ko? Nag-final slash si Trimar, no? Nag-final slash siya, kaso nga lang nung nakita ni Chakno na masyadong malayo at hindi abot ng range ng flicker, hindi kinumit ni Trimar yun. And enough naman na yun para bigyan lang ng threat yung AP Bren. And now, knowing na may minions ulit sa baba at sa gitna, they could go for that initiation. The flicker final slash is too vital para sa TNC. At nakaabang na nga ngayon ang TNC Pro Team kung sakaling merong sumagasa at si Chuck kung mapipiliin daw ni Lex Nova. Nilahatag ang feathered airstrike for AP Bren on defensive mode muna sila. Ganda ng zone. Oh, yan na! Finger final slash. Dalawa kagad na ulit ng Lord J. May mamaalam din yung overturn na ibinigay dito ni Chomsker. Pero ako na Ipit! dito si Lancy. Ngayon may iipit pa ang gagawin. Mamamaalam si Jack Mamba. Pero endable na nga ba ang magiging call? Wala silang mga minions dito. Actually, kakarating lang dun sa may bottom. Kaya pa naman protektahan dito ng AP Bren. Final slash ulit! Mga final slash pero inaiwasan ni Shizu. Ngayon si Saida kailangan naman tras. Ang lapang yung Jammer Force. Benny! Mamaalam din si Chomsker mga kaibigan. Nag-aantay na lang sila ng Torres ng minions sa gitna. Madami-daming nagbabay kasi na maalam doon ang AP Bren habang sa TNC, somewhat of a hello muna yon. And I do like yung discipline pa rin na sinokay sila. Versus on to game number 1 na kung saan masyado sa nag-overstay. Now we're seeing a better version, a mature version for TNC. Exactly. Kung kaninang game number 1, puro overstay yung ginagawa ni Chakno. Ngayon naman, iniipit niya yung kanyang heavy spin hanggang sa kahuli-hulihan. And again, we're talking about that flicker final slash mula kay Trimar. And yung ginawa niya kanina, kahit pa dalawa lang yung nakuha niya, that's
gonna be that Baksha and that Lapu-Lapu, okay lang sa kanila. Because they have the items to do so. Lock item na si Benny QT, Zik01, hindi pa siya nahahawakan and never siyang mahahawakan ng side ng AB Brain kung hindi si James Banks yung pupunta sa kanya. Okay, kung sila yung nagamit, nabitawan na rin yung 30 cents. Ayun, nahabol dito si Saida. Alam niya na medyo malalim siya. Pumampa na. Nakakatakas mo rin. Yun yung overturn na nagamit na. Ngayon naman yung shadow kill ang saluan ng limang biyempo mula dito sa TNC Pro Team. Mapapaalam kagad dito si Dr. Simon Lancy. Chizo ay tutumpa. Ngayon ay apat na miyembro na kagad ang napatay. AP Bren, mag-isa na lang itong si Lord JM. May minions sila nakasama sa may bandang gitna. Endable ata to ha. Ito na ang Bravest Fighter. Kakayanin niya ba dumepensa? Apat ang susugod! Susubukan ni Lord JM pero hindi niya mapipigilan ang paglipad ng TNC Pro Team. As they rise up to a 2-0 sweep laban sa AP Bren. What a quick head start